na ganito. Yung pong sinabi niya kanina na ang Papa sa Roma ay Ama at ang unang-unang Papa ay si Pedro. Wala pong mababasa sa Biblia si Pedro unang-unang Papa. Si Pedro po, unang-unang apostol. Ayun, pakinggan nyo, babasahin natin sa Biblia, ay ganito ang ating mababasa sa Kapitulo at versikulo 1 ng Aklat ni San Mateo. Ang pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Alin ito? Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, at si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon Cananeo at si Judas Iscariote na sa kanya'y magkakanulo. Dito po sa Biblia, ang mababasa, si Pedro unang apostol. In fact, kaya siya unang tinawag ni Kristo nung naglalakad siya along the shores of Galilee. Nakita niya si Pedro na gahayuman ng lambat. Sabi niya kay Pedro, halika kayo. Sabi niya kay Pedro saka sa kanyang kapatid na si Juan, gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. I will make you fishers of men. Ayun. Kaya si Pedro po, hindi unang-unang papa, kundi unang-unang apostol. Una, in order, dahil unang-una siyang tinawag. Siya kumbaga ang panganay sa mga apostol ni Kristo dahil siya unang tinawag. Ngayon, ang tanong natin ganito, si Pedro po ba papa? Apostol ang nakalagay, papa ba siya at pwede ba siyang maging papa? Pakinggan niyo ang sabi ni Kristo, doon sa mga apostol na tinawag niya, nung matawag na niya, sabi niya, huwag kayong patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa, sapagkat iniisa ang inyong ama sa makatidbagay siya na nasa langit at kayong lahat ay magkakapatid. Babasahin ko po sa Bibliang Katoliko na pinirmahan ni Rufino Cardinal Santos, Archiepus Manilensis, at ito po ay may nihil obstat ni Mario Baltasar at copyright 1962 Arzobispado de Manila. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 23 verse 9, babasahin natin, baka naman tayo naliligaw lang sa pagbabasa ng Bibliang Protestante, tunghayan natin ang Bibliang Katoliko mismo, na kapatid. Ang sabi rito sa 23:9, ganito, at dadapot huwag kayong patawag na rabi, sapagkat iisa lamang ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag din naman ninyong tatawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama, siya na nasa langit. Ayan. Sa mga kapatid, magkaisa kami ni Cardinal Santos, ang kauna-unahang kardinal na Pilipino na nagkataong kababayan natin dito sa Guagua. Ayan. Hindi totoo ang sinasabi ng kapatid na ito na si Pedro ay papa. Kasi bawal pala na tumawag ng ama sa kanino man tao sa lupa. Isa lang ang tatawaging ama. Pagdating sa relihiyon, iisa ang tatawaging ama. Ang ama sa langit. Ang katunayan, walang apostol na napatawag ng papa kahit kailan. Wala. Not in the history of the Bible, makakakita ka na isang apostol nagpatawag na Most Holy Father. Most Holy. Remember, ang ginagamit na titulo ng papay, Most Holy Father. Ano ba ibig sabihin ng Most Holy? Pinakabanal sa lahat. Most Holy. Adjective and adverb in the superlative degree. Wala nang mas mataas pa ron. O ano matitira dun sa ama sa langit? Wala na. Ginamit na ng papa. Lumalabas, yun po'y aral at turo na labag sa Biblia. Kung Biblia pag-uusapan. At yan, hindi nyo dapat ipagtaka, hindi nyo dapat na ikagalit sa akin, asan yung Bibliang Katoliko na English na may mga retrato pa? Yung sinasabi kanina na yung papa raw ay ama. Ano ho? Actually, si Pedro, hindi po pwedeng maging papa sa Roma. Bakit? Tingnan niyo itong malaking Bibliang Katoliko na may retrato pa ni Maria and the Virgin Mary and the infant Jesus. Sinasabi po rito sa isang maliwanag na pangungusap na hindi po pwedeng maging ama ang apostol na si Pedro. Si Pedro na natiling apostol hanggang kamatayan, hindi nagpakilalang ama. Bakit? Ang sabi niya po rito sa Mateo 23 at ang versikulo 9, babasahin ko po sa inyo, dito sa 23:9 ng Matthew. Ito po sabi, but do not be called Rabbi, for one is your master, and all of you are brothers.
and call no one on earth your father, for one is your Father who is in heaven. Marunong naman tayo kahit kapirasong English lang, di ba mga kapatid? Call no one on earth Father. Pagdating ho sa pananampalataya, bawal ni Kristong tumawag ka ng Ama sa kanino man tao sa lupa. Ingkutang ko, itawarin paking Roma, tao ya o aliya? Tatausan yung Papa. O eko paulagakin batas na ning ginutay so Kristo. Bakit natin tinatawag na Ama? Bawal ni Kristong tumawag ng Ama. Pagdating sa pananampalataya, ang tawagan magkakapatid. You are all brothers. Kaya sa talagang tawag, dapat ang tawag kapatid. Kaya nga si San Pedro, tinawag niya si San Pablo, kapatid na Pablo. Yung mga unang Kristiyano, tinawag nila mga apostol, ang tawag nila kapatid, hindi papa. Doon pa lang sa punto na yon, mapapatunayan ko sa inyo, nagkakamali ang Iglesia Katolika sa pagtuturo na si Pedro ang unang papa. Kailanman hindi nagpatawag ng papa si Pedro kasi kaharap siya nung sabihin ni Kristo, huwag kayong papatawag ng Ama. Kaharap si Pedro mismo. Ngayon, ewan ko na lang kung iba yung Pedro nila. Pero yung talagang Pedro ng Biblia, hindi ho nagpatawag ng Ama yon kahit kailan. Basahin niyo buong Biblia. Ngayon, yung sinasabi po niya na kanina, si San Pedro lang daw ang may hawak ng susi at pwedeng magtali at magkalag. Nung i-cross-examination ko siya, tinatanggihan niya na yon. Alam nyo, ang kredibilidad ng isang nagsasalita, pag napatunayan kasing nagsisinungaling ka, totoo na sinasabi mo, hindi ka pa dapat paniwalaan eh. Di ba? Kasi kung meron kang itatanggi, sasabihin mo kapiraso, pag nasiyasat ka, tatalong ka, hindi yun ang buong totoo. Ang buong totoo, meron pong 4 dimensions. May harap, may likod, may itaas, may ibaba, may tagiliran. Yan ang totoo. Ay alin ang totoo? Ayon sa Bibliang Katoliko, si Pedro lang ba may hawak ng susi? Siya lang ba pwedeng magkalag? Siya lang ba pwedeng magtali? Pakinggan nyo, sa isang talata pa rin ni Mateo, hindi naman masyadong malayo ron eh. 16 yun, ito naman 18. Ang sabi po rito, sa Matthew chapter 18 verse 18, ang sabi ganito, Amen, I say unto you, whatever you bind on earth shall be bound also in heaven, and whatsoever you loose on earth shall be loosed also in heaven. Ang kausap niya rito, yun ang 12. Sabi niya sa 12, ang sino mang talian ninyo sa lupa, tatalian sa langit. Ang kalagan ninyo sa lupa, kakalagan sa langit. Therefore, hindi exclusive kay San Pedro yon. Kaya lang nila ikinakarga kay Pedro yon. Kiniklaim kasi nila si Pedro unang papa sa Roma, pagkatapos siya raw ang sunod-sunod na naging papa. Yung sabi niya kanina, ito. Sabi raw sa unang Pedro 2:9, yun daw, tayo raw, ang Iglesia Katolika raw, ginawang saserdote o priest o pare. Ang kahulugan daw ng saserdote, saser daw banal, dote raw regalo. Kaya pinapadaw ko, hindi naman ho katiwa-tiwalang masyado yung sinasabi niya dahil walang batayan yun sa Biblia. Ayun. Tanggapin na natin, granting without accepting. Gusto ko yung sabi ni Brother Elian, no, granting without accepting. Another variation of that is granting without accepting or granting without conceding. Ayan, ginagamit din po natin sa debate. That is a sign, no, na talagang experienced debater. Anong ibig sabihin yan, Sir JR? Ibig sabihin po niyan, ipagpalagay natin na tanggapin natin yung sinasabi niya, pero hindi ako sumasang-ayon. Pagpalagay na natin na tama yung kanyang sinasabi, pero hindi ko tinatanggap. Okay, yun po ang ibig sabihin po ng granting without accepting, granting without conceding. Saserdote. Sino ba yung saserdote na sinasabi sa unang Pedro 2:9 na kanyang binasa? Tignan mo natin sa Bibliang Katoliko kung sino yung saserdote na binasa niya. Yun ba mga pare? Pakinggan nyo kung paano kayo naililigaw. Ito 2:9. You, however, are a chosen race. To whom is Peter speaking? Kanino nagsasalita si Pedro? Sa mga pari ba sinabi ito? Pakinggan nyo. Sa 1:1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the sojourners of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia,
Asia, and Bithynia, chosen unto the sanctification of the Spirit according to the foreknowledge of God the Father, unto obedience to Christ Jesus, and the sprinkling of His blood, grace and peace be given you in abundance. Ang kausap po rito ni Pedro, yung mga kapatid sa iglesia na nangingibambayan sa Ponto, sa Cappadocia, sa Galacia, sa Bithynia, mga ordinary, 5 minutes. ordinary church members ang kausap ni Pedro. Ano ang sabi ni Pedro sa kanila? You, however, are a chosen race, a royal priesthood. Kayo, makaharing priesthood. Hindi pare ang kausap, miyembro. Sa kanila naman baligtad. Yung pari lang ang pari at hindi yung miyembro. Samantalang sa Biblia, ang kausap yung miyembro. Royal priesthood. You are a royal priesthood. A holy nation. A purchased people, that you may proclaim the perfections of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Kaya ang tinatawag ng mga saserdote sa Biblia, yung mga miyembro. Sa Katoliko po, ang saserdote yung pare. Oh, kung Biblia pag-uusapan, yung verse na ginamit niya, binasa ko lang ho sa Bibliang Katoliko. Ayan. Isa pa, kung totoo na si Pedro ang unang papa sa Roma at naghali-halili, meron ba kailanman turo si San Pedro na ang aral ay ipagbili? Meron ba? Ano ang sinabi ni Kristo kay San Pedro? Pakinggan nyo, babasahin natin. Ang sabi ni Kristo kay San Pedro nung siya ay isugo at saka yung kasama niya 12. Ang sabi rito, eto, Jesus sent forth ang 12 ito, isinugo ni Jesus, having instructed them thus, do not go into the direction of the Gentiles, nor enter in the towns of Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Sabi niya, ano sabi niya? And as you go, preach the message. The kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers. Have received, freely give. Tinanggap niyo walang bayad, ibigay niyo walang bayad. May bayad ba ang aral ni San Pedro? Nagtataka naman ako sa Iglesia Katolika, magpabinyag ka, may bayad. Ha? Magpakasal ka, may bayad. May kumpil, may sulat, may bayad. Magpamisa ka, may bayad. Meron pang primera, segunda, tersera. Saan galing yon? Sa Biblia ba yon? Si Pedro hindi nagpabayad. Si San Pablo hindi nagpabayad. Pakinggan nyo, tatagalugin ko na, pero tiyak na tiyak, nandito rin yun. Ano sabi ni San Pedro? Ako bagay nagkasala, si San Pablo po, sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo mataas, sapagkat ipinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo na walang bayad. Walang bayad eh. Iglesia Katolika, may bayad ang doktrina eh. Ano ang Kastila? Bawal kumain ng karne, ano? Pagka mahal na araw. Pero pag nagbayad ka ng 25 centimos, yung sikapat-apat na sinasabi, isang tabula, pwede ka na kumain ng karne. Sa makatid yung kalayaan mo ng pagkain ng karne, nababayaran. Yan ba utos ng Diyos? Bawal ng Diyos yan. Bawal nga magpabayad eh. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Paano ngayon sasabihin ni Mr. Carion na mula raw kay Pedro, dugtong-dugtong? Hindi mo totoong dugtong-dugtong. Maraming papa sa Roma hindi naniniwala sa Diyos eh. Paano dugtong-dugtong? Paano dugtong-do? Ito'y Vatican. Ito'y official publication ng Vatican. Galing ho ito sa Roma. Ano ang sabi rito? Who was Pope Alexander VI? Pope Alexander VI was born Rodrigo de Borja y Domus in 1430 in Jatiba, Valencia, Spain. The young Borgia was adopted by his Spanish uncle, Pope Calixtus III. He died in Rome in 1503. Alexander VI was one of the most notorious popes in history of the church. He pursued a libertine lifestyle, fathering children. Nagkaanak pa itong papang ito. Maraming anak. By various noble women and continuing a long relationship with the beautiful Giulia Farnese Orsini. His offspring from a union with Vanosa, Catene, Giovanni Cesare, Lucrezia, and Jope were given some of the most important positions and fiefs in all Italy. In fact, many of his policies were based on nepotism. Ruthless and unscrupulous, he conducted the affairs of the pontifical state as the temporal prince. Ito, isa sa pinakamasamang papa, si Alexander VI. Paano mo sasabihin ngayon, duktong-duktong? Putut-putut na. Oh.
This was also mentioned sa Garza debate po. Sinabi nga ni Brother Eli na hindi mo masasabi na merong continuity sa kanilang succession. Kasi yan ang sinasabi at pinanghahawakan ng mga Katoliko na walang putol sa kanilang linya ng instruction mula kay Saint Peter papunta sa mga Pope, papunta sa mga pari, wala dong putol. And yung sinabi ni Brother Eli is something that we've also heard from the Garza debate. Itong doktong. Nino sasabi ako, ali, librong Katoliko yun. Okay, oras na po. Dakal po, salamat.